Dumayo sa Iloilo. Masamang manghusga sa ibang tao, lalo pa at hindi natin nakikilala ang buong pagkatao nito. Mas mainam kung kilalanin at pakisamahan natin sila bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Puli at ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay sarili ko pong karanasan noong makilala at maging kaibigan ko ang maglolang minsang dumayo sa Barrio Estancia sa Iloilo. Taong 1992, may mga kwento na rin ng mga kababalaghan sa aming baryo at samot-saring mga nilalang tulad ng mga tikbalang, kapre, maligno at iba pa. Ito ang nagbibigay ng takot sa naninirahan, pero napakadalang ang kwento ukol sa mga aswang. At kung may dumarating man, karamihan sa kanilang mga nabibiktima ay mababangis na mga hayop. Hindi nagtagal ay may dumating na maglolang dayuhan sa Barrio Estancia. Isang matandang babaeng nagngangalang Leonora na nasa 60 anyos at ang apo nitong si Iluminado na nasa 18 taong gulang at kapwa mula sa probinsya ng Aklan. Simula nang dumating sila sa aming baryo ay madalang silang lumabas ng kanilang bahay at tila mailap sa mga tao. Kasabay nun ay napapabalita ang mga patayan ng mga tao at mga natatagpo ang mga bangkay sa mga liblib at matatalahib na lugar. Kaya naman umugong ang mga usap-usapan na aswang ang maglola. Noong mga panahong yon ay nasa 16 ang aking edad. Napapag-usapan na namin ng pamilya ko ang tungkol sa maglola, pero ayaw naming makialam sapagkat hindi kami ang tipo ng mga taong nangingialam sa buhay ng iba. Kaya naman, naging daan na lamang sila ng aming mga kwentuhan. May mga bahagi sa aming baryo na walang kuryente at mga radyong di baterya ang ginagamit. Kaya naman, walang mapagkaabalahan ang matatanda kung hindi ang pagtsismisan ang buhay ng ibang tao. Doon sila nalilibang at sumisigla sa araw-araw. Bagay na hindi ko talaga magustuhan sa kanilang pag-uugali. Nakakasira din sila sa reputasyon ng ibang tao at nakikisawsaw pa sila sa mga pribadong buhay ng kanilang kapwa. Lumipas ang ilang linggo at nabalitaan naming sinugod ng ilang residente ang bahay ng maglola at balak pa nilang sunugin sapagkat nagsunod-sunod ang pagkamatay ng mga kabataan. Natagpuan ang mga katawan nilang wakwak, ang mga tiyan at dibdib, habang nakalabas ang laman loob. Bukod pa doon ay meron pa silang mga sugat at kalmot na mukhang nakuha sa aswang. Ayon sa mga kwento ng matatanda, nanlaban ang maglola at kamuntik na silang masaksak ng mga naglalakihang may dalang itak. Mabuti na lang at dumating ang mga tanod at kapitana. Kahit paano ay napigilan ang malaking kaguluhan. Ipinagtanggol ng kapitan ang maglola at sinabing walang sapat na ebidensya ang mga tao upang paratangang aswang ang maglola. Matagal bago niya napaliwanagan ng husto at napakalma ang mga tao. Pinakausapan niya ang mga itong umuwi na sa kanilang mga bahay sapagkat malapit nang sumapit ang gabi. Nakinig at sumunod naman ang mga tao, kaya naman napanatag na din ang kalooban ng maglola. Nagdaan ang ilang araw at may napabilitaang pa ring mga aswang sa mga pagkakataong iyon ay mga kadalagahan at mga buntis naman ang mga nabibiktima. Nabahala ko sapagkat umuwi si Ate Delia na panganay kong kapatid buhat sa kanyang trabaho sa Pampanga.
Malaki ang kanyang tiyan at may 6 na buwan na pala siyang buntis nung mga panahong yun. Ang masaklap pa ay hindi siya pinanagutan ng nakabuntis sa kanya at nag-resign siya sa trabaho sapagkat maselan ang kanyang pagbubuntis. Nagdesisyon ang aking ina na samahan siya sa bahay kaya hindi na muna siya nagtrabaho. Samantalang ako naman ang sumama kay Ate Delia sa tuwing walang pasok. Isang araw ay lumabas sa bakuran ng bahay si Ate Delia para magpahangin sapagkat medyo maalinsangan ang paligid. May malaking papag sa labas ng aming bahay na may katapat na puno ng mangga. Malilong doon at presko ang hangin kaya hinayaan ko na munang magpahangin doon si Ate Delia. Kaso ay nahagip ng aking paningin si Mang Dodong na isa ring residente sa baryo. Saglit akong nagmasid at natanaw ko si Mang Dodong. Nakakwentuhan si Ate Delia. Mukhang makabuluhan ang kanilang usapan sapagkat pareha silang naghahalakhakan. Inakala ko na walang mangyayaring masama sa kapatid ko. Kaya naman nagsaing na muna ako at naghanda ng lulutuin para sa tanghalian. Maya-maya ay napasulyap ako sa kanilang dalawa at napansin ko na hinihimas-himas ni Mang Dodong ang tiyan ni Ate Delia. Masayang masaya ito at tila sabik na damhin ang maumbok na tiyan. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot at pakiramdam ko ay nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Lumakas pa ang tibok ng puso ko. Hindi ko maunawaan ang ganoong klase ng damdamin pero hindi naman nagtagal at nagpaalam na din si Mang Dodong sa kapatid ko. Lumipas ang ilang sandali at narinig kong sumigaw si Ate Delia. Naalarma ako na baka nadapa siya o may nangyaring masama sa kanyang tiyan. Kaya nagmamadali akong lumabas sa bahay. Inabutan ko na nakahawak sa tiyan ang kapatid ko at namimilipit siya sa sobrang sakit. Sinabihan niya akong tulungan siya para makapasok sa loob ng bahay. Inalalayan ko siya para makapaglakad. Noong makarating na kami sa loob, ay pinakuha niya ang kanyang pampahid sa tiyan na matatagpuan sa kanyang bag. Tinulungan ko muna siyang makaupo bago ko kinuha ang kanyang gamot. Nang maibigay ko na ang gamot at makapagpahid siya sa kanyang tiyan, ay doon palang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Saglit namin napagkwentuhan si Mang Dodong at ganun na lang ang pagtataka ko kung bakit pagkaalis nito ay saka naman humilab ang tiyan ni Ate Delia. Medyo naguguluhan ako sapagkat hindi naman niya nabati ang kapatid ko. Pero nakapagdulot ng sakit ang paghaplos niya sa tiyan nito. Inisip ko na doon matatapos ang mga agam-agam ko ukol kay Mang Dodong. Subalit dumating ang isang gabi at nagtungo kami ng tatay ko sa lamay ng aking kamag-aral na si Juliana. Natagpuan ang mabaho at naaagnas niyang bangkay sa sapa. Palutang-lutang at nakalabas ang mga bituka. 2 gabi na pala siyang nawawala at noong makita siya ng kanyang pamilya ay ganoon na lang ang panlulumo nila. Gumuho ang mga pangarap nila sapagkat ito ang panganay na anak ng pamilya at siya ang madiskarte at masipag kumpara sa mga nakababatang kapatid. Nagtatrabaho siya tuwing araw ng Sabado at Linggo. Samantalang nag-aaral naman tuwing Lunes hanggang Biyernes. Siya ang mas nakakatulong sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa may nakita akong mga kaklase sa lamay at nakipagkwentuhan ako sa kanila. Napansin ko si Mang Dodong nakikipaglamay kasama ang kanyang anak na lalaki at babae. Kinabahan ako noong mapansin ko na nakatingin siya sa isang dalagita na paalis sa bakuran ng bahay. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ang lahat
Pero nakita ko na nanlisik ang mga mata ni Mang Dodong. Masama ang tingin niya sa dalagita habang hinahabol ito ng tingin. Kumisap-kisap ako upang makasiguro na hindi ako namamalikmata. Subalit talagang nagbabaga ang mga mata ni Mang Dodong. Hindi na ako makatagal at medyo sumama na ang pakiramdam ko. Kaya nagyaya na akong umuwi kasama ang aking ama. Nagpaalam kami sa pamilya ni Julian at nagpasalamat sila sa pagpunta namin sa lamay niya. Pagkatapos ay saka kami lumabas sa bakuran ng bahay. Paglingon ko ay laking gulat ko na nasa may likuran pala namin si Mang Dodong kasama ang dalawa niyang mga anak. Mukhang umalis na din sila sa lamay. Ipinagpatuloy naming mag-ama ang paglalakad. Binilisan pa namin sapagkat malayo-layo din ang aming bahay. Naisipan kong lumingon at nakita kong naglaho na parang bula si Mang Dodong kasama ang dalawang mga anak. Maya-maya pa, bigla kami nakarinig ng pag-angil kasabay ang malalakas na bagwis ng hangin sa aming paligid. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Saglit kaming yumukod ng tatay ko hanggang sa tumigil ang pag-ihip ng hangin. Nagimbal pa kami noong parang may lumagpas sa aming mga ulo. Tumingala ako at wala akong nakitang anumang ibon. Sinabihan ako ng tatay ko na magpatuloy sa paglalakad. Nakita ko na naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang muka at tila may maaaring masamang mangyari kung hindi ako makikiisa at susunod sa mga sinabi niya. Tumalima ako at naglakad kami ng tahimik. Subalit nakakarinig ako ng mga pagaspas sa paligid. Kahit natatakot ako ay hindi ako nagpadaig sa aking sarili. Ipinagpalagay ko na naligtas ako sa daan sapagkat kasama ko ang tatay ko at alam ko na hindi niya ako pababayaan. Maya-maya ay nakarating kami sa kakahuyan kung saan sumalubong sa amin ang maglolang sina Lola Leonora at Iluminado. May dala silang mga armas at mukhang meron silang kalaban. Saglit na napatingin sa aming likuran si Lola Leonora at bigla niya kami sinigawan na dumapa muna. Kaya may malaking ibong dumaan sa aming harapan. Rinig na rinig ko ang pagaspas ng mga napakalaki nitong pakpak. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman naming ligtas na ang aming kalagayan. Kaya bumangon kami at nakitang hinabol ng maglola ang isang aswang na animoy malaking payong ang mga pakpak. Napakabilis tumakbo ng maglola, kaso ay biglang bumulusok pa itaas ang aswang at naglaho sa kadiliman. Huminto ang maglola habang nakatingala sa may kalangitan. Lumapit kaming mag-ama sa kanila at nagpasalamat sa pagliligtas nila sa aming mga buhay. Tinanong pa ni Tatay Luminario kung bakit hinahabol nila ang aswang. At tumugod naman si Lola Leonora na matagal na pala nilang minamanmanan ang naturang aswang sapagkat ito ang pumapatay at pumatay din sa kanyang asawa. Nagulat kami sa kanyang revelasyon habang naglalakad kaming kasabay silang maglola. Batay sa pagsasalaysay ni Lola Leonora, manggagamot silang mag-asawa at kinupkup nila si Iluminado. Matagal na silang naninirahan sa Pangasinan at pumapatay din sila ng mga aswang. Isa sa kanilang matinik na kalaban ay ang pamilya ni Mang Dodong. Hindi kami makapaniwala sa kanyang mga tinuran, pero alam namin nagsasabi siya ng totoo. Ipinagpatuloy niya ang pagkukwento. Napag-alaman naming mag-amang may lahing aswang ang pamilya ni Mang Dodong at tubong Pangasinan ang mga ito. Hindi sila mga pangkaraniwang aswang. May taglay silang tagabulag at iba pang itim na mahika na napansin lang sa mga tao.
Noong mga panahong yon, nabubuhay pa si Lolo Agapito na asawa ni Lola Leonora. Bumuo ito ng kilusan ng mga manggagamot na pumapatay din ng mga aswang. Isang gabi daw noon ay sumugod sila sa kuta ng pamilya ng mga aswang at sa kasamaang palad ay nalagas ang mga miyembro ng kilusan. Napatay din si Lolo Agapito at ang tanging natira lamang ay si Lola Leonora. Ganoon na lang ang galit niya kay Mang Dodong sapagkat siya ang nakapatay kay Lolo Agapito. Tinuruan niya si Iluminado ng mga lihim na karunungan, gayon din ang pakikipagkumbate upang maihanda sa kasunod na labanan. Nalaman nilang maglola na umalis ang pamilya ni Mang Dodong at nagtungo sa baryo, istansya sa Iloilo. Kaya naman, mabilis silang nagtungo at dumayo upang masundan at mapagplanuhang mabuti ang pagpatay sa mga ito. Sa mga narinig namin ni Tatay Luminario, ay hindi namin maiwasang humanga at mahabag sa maglola. Nainis ako sa mga residente sa amin. Mabilis silang manghusga at kaagad na pinaparatangang aswang ang maglola, kahit na hindi naman. Masyado silang bilib sa kanilang mga sarili at nagpapaniwala sa mga chismis. Hindi sila nag-iisip na ang tunay palang mga halimaw ay ang pamilya ni Mang Dodong. At base pa sa kwento ni Lola Leonora, ay si Mang Dodong ang malaking ibong kamuntik ng dumagit sa amin. Nakarating kami ng matiwasay ng aking ama sa bakuran ng aming bahay. Sumandali munang pinagmasdan ng maglola ang aming bahay at nagsalita si Iluminado. Nabanggit niya sa aming delikado ang buhay ng kapatid ko sapagkat buntis siya. Nagulat ako kung paano niya nalamang nagdadalang tao ito. Tumugon si Iluminado at nasabing malakas ang pang-amoy at pandama niya. Alam niya kung anong meron sa isang pamilya kahit na hindi pa siya nakakapasok sa loob ng tahanan ng mga to. Sumabat sa usapan si Lola Leonora at hinikayat niya kami na wag na sanang pag-isipin pa ng masama ukol sa kakaibang kakayahan ng kanyang apo. Ito ay biyaya sa kanya ng Panginoon simula pa nung ipinanganak siya at wala silang lahi ng mga aswang tulad ng iniisip ng ibang tao. Nagsalita ang tatay ko at nasabi niya na hindi kami klase ng mga taong madudumi at makikitid ang mga pag-iisip. Humingi siya ng paumanhin sa kasamaan ng mga tsismosa at tsismosong mga residente sa aming baryo. Umiling-iling lang naman si Lola Leonora at nagwika siya na walang dapat ihingi ng paumanhin ang aking ama sapagkat alam nilang nabubulag-bulagan ang mga residente sapagkat wala silang sapat na kaalaman at pakiramdam kung sino talaga ang tunay na mga aswang. Dagdag pa niya na kailangan maingatan namin si Ate Delia sapagkat buntis siya at hindi malayong sunggaban siya ng pamilya ni Mang Dodong. Pinayuhan niya kami magsabit ng walis tingting sa mga pinto, maghagis ng asin sa bubong ng bahay at may ibinigay pa siyang kalmeng de gera. Kailangang parati iyong daladala ni Ate Delia saan man siya magpunta upang hindi makalapit sa kanya ang aswang. At matapos niyang magsalita ay nagpaalam na sila sa amin. Gusto nilang malaman kung saan bang bahagi nagtungo si Mang Dodong pati ang mga anak nito. Nagmamadali silang lumakad at pumasok na kami mag-ama sa bahay. Kinabukasan, nabalitaan namin sa mga kapitbahay na kamuntik na palang mapatay ang anak ni Mang Julio na may ilang kilometro ang layo sa aming bahay. Pumunta pala ito sa lamay sa nagdaang gabi nang mag-isa lamang. Nagulat na lamang si Mang Julio nang hihatid ang anak niyang dalagang si Juliana ng maglolang Leonora at Iluminado noong hating gabi na may mga tapal ang mga sugat at galos. Ipinaliwanag ni Lola Leonora na kamuntik na palang mabiktima ang dalaga ng isang aswang
habang naglalakad ito sa bakanting lote pauwi sa kanilang bahay. Bukod pa doon ay napatay pala ng maglola ang naturang aswang, at iyon ay walang iba kung hindi ang anak na binata ni Mang Dodong. Ibinunyag ni Lola Leonora na pamilya ng mga aswang ang kinabibilangan ni Mang Dodong. Ganoon na lamang daw ang inabot na kahihiyan ni Mang Julio sapagkat isa pala siya sa mga kamuntik ng manunog sa bahay ng maglola at inakusahan pa niyang mga aswang ang mga ito. Simula noong nagdaang gabi ay nabago ang pananaw ni Mang Julio ukol sa maglolang dayuhan at malaki ang utang na loob niya sapagkat iniligtas ng mga ito ang buhay ng kanyang anak. Kinabahan naman ako sa mga buhay ng maglola sapagkat alam ko na manganganib sila lalo pat malalaman ng pamilya ni Mang Dodong na pinatay ang kanilang anak ng maglola. Bagamat nag-aalala ako para sa kanila, ay lubos din akong nag-aalala para kay Ate Delia. Kaya naman sinunod namin ang mga payo ni Lola Leonora at inobserbahang mabuti sa magdamag ang kapatid ko kung dadalawin siya ng aswang sa aming bahay. Sa buong araw at gabi ay walang aswang na nagtangkang makapasok sa aming tahanan. Wala din kaming naririnig na kumakaluskos sa bubong. Mukhang epektibo ang asin, walis tingting at Calmin de Guerra na nasa pangangalaga ni Ate Delia. Hindi na rin sumasakit ang kanyang tiyan pero madalas siyang nahihilo at sumasama ang pakiramdam dulot ng pagbubuntis. Lumipas ang ilang araw at napapadalas ang pag-uwi ng gabi ng tatay ko. Halos 4 na araw na magkakasunod na umuuwi ito ng alas 8 ng gabi. Inakala namin na lumalaot pa ito ngunit nagulat na lang kaming mag-iina noong malaman namin ang katotohanan. Bumuo pala ng samahan ng mga kalalakihan si Mang Julio upang makatulong sa maglolang dayuhan sa paglaban sa pamilya ng mga aswang. Nakipagtulungan pala sila sa mga ito at bumuo ng plano sa mga susunod na araw na umatake ang mga aswang. Kabilang sa samahan si Tatay Luminario, kaya pala ito ginagabi sa pag-uwi. Gusto na sana siyang patiwalagin ni Nanay Amor, kaso nagmatigas si tatay at sinabing malaki ang utang na loob niya sa maglola, lalo na't iniligtas ng mga ito ang buhay namin laban sa mga aswang na kamuntik ng dumagit sa amin. Kaya naman bilang ganti ay gusto niyang makatulong sa mga ito upang masugpo ang kasamaan ng mga aswang. Nabanggit pa niya na mabuti na rin na buo ang kilusan sapagkat kinakailangan din maprotektahan ng mga ama ang bawat pamilya. Ang pamilyang kanilang kinabibilangan laban sa mga aswang. Sa puntong iyon ay hindi nakapagsilita ang nanay ko. Mukhang may punto nga si tatay, kaya hinayaan na lamang namin siya. Subalit sa mga nagdaang pang mga araw ay napuno ako ng kuryosidad, kaya naman matapos kong makauwi galing sa eskwelahan ay lihim akong inalam ang kutang pinagpupulungan ng aking ama. Napag-alaman ko na sa mismong bundok pala sila nagtatagpo at nag-iinsayo sa pakikipagkumbate kasama ang maglola gamit ang kanilang mga itak, gulok at sundang. Binubuo sila ng 20 kalalakihan at karamihan sa kanila ay mga mangingisda at magsasaka. Napagalitan pa ako ng tatay ko noong mahuli niya akong nakapanood sa kanila. Pinapauwi pa niya ako sa bahay sapagkat walang kasama sa bahay ang nanay at Ate Delia ko. Pero nainganyo ako at nikiusap sa kanila na sumali na samahan upang magkaroon din ako ng kakayahang matulungan siya. Matulungan siya na protektahan ang aming pamilya laban sa mga aswang. Matagal bago pumayag ang tatay ko, pero pinayuhan niya ako na huwag magtatagal at umuwi na rin sa bahay.
Tumalima ako at masaya akong nagpasalamat sa kanya. Tinuruan ako ni Iluminado sa mga taktika sa pakikipagkumbate. At hindi nga nagtagal ay natuto na rin ako kahit medyo nabugbog ang katawan ko at nakatamo ako ng mga galos. Maya-maya ay nagpaalam na ako sa tatay ko, pati sa mga ibang kalalakihan. Mag-isa akong bumaba sa bundok at sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakita ko ang daan. Subalit noong makarating ako sa may kawayanan ay bigla akong nanlamig. Meron ding kumaluskos sa aking likuran. Lumingon ako at napansin ko na may dambuhalang aso na namumula ang mga mata at tumutulo ang malalapot na laway. Umangil ito at kasunod nun ay lumundag palapit sa akin. Umatras ako pero kamuntik niya na akong makagat sa braso. Mabuti na nga lang at mabilis ko itong naitulak at naiiwas ko ang aking katawan. Nakakuha ko ng patpat at hinarap ang aso. Subalit dumagundong ang malakas na kaba sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay hindi iyon basta aso lang. Napakalaki nito kumpara sa mga ordinaryong aso, kaya malakas ang kutob ko na isa iyong aswang. Sumunggab at umatake na naman ang aso. Sinalag ko iyon ng patpat. Nakagat ng aso ang patpat at napahiga ako sa lupa. Kitang-kita ko ang matutulis nitong mga pangil. Umilag ako sa pagpatak ng mga laway nito. Naputol ng malaking aso ang patpat, kaya nangamba ako na katapusan na rin ng buhay ko. Nang walang ano-ano, ay may pumatak na dugo mula sa tagiliran ng aso. Bahagya itong umatras sa akin at dali-dali akong tumayo. Nakita ko si Iluminado, nagigil habang may hawak na tansong kutsilyo at may bahid yun ng dugo. Umatake sa kanya ang aswang pero napakabilis niyang kumilos na para bang hangin. Inundayan niya ng mga saksak ang tiyan ng naturang malaking aso hanggang sa tuluyan itong manghina. Umatras ng umatras ang malaking aso hanggang sa bumulagta siya sa lupa. Nilapitan naman namin siya ni Iluminado at mabilis itong nagbagong anyo bilang isang babae. Nanlaki ang aking mga mata. Namukhaan ko siya at napagtanto ko na siya ang dalagang anak ni Mang Dodong. Pinayuhan ako ni Iluminado na mag-umpisa ng maglakad at ihahatid niya ako sa aming bahay. Kumilos na ako at hindi na nagsalita. Noong makarating kami ay napansin ko ang aking ina na nagmumura sa labas mismo ng aming bahay at tila may kaaway itong nanlilimahid na tao. Sumigaw ako at tinawag ang pangalan ng nanay ko. Napalingon sa amin ang nanlilimahid na tao na yon at napansin ko na isa itong aswang. Naalarma ito at nagmamadaling kumaripas ng takbo. Hinabol siya ni Iluminado at hindi na nagawang magpaalam sa akin. Mabilis akong nagtungo palapit sa aking ina at tinanong ko siya kung anong nangyari. Tumugon si Nanay Amor at nabanggit niya na naalipungatan siya at inakala na dumating na kaming mag-ama, kaya binuksan niya ang pinto. Kaso nga lang pagkalabas niya ng bahay ay nakita niya ang isang aswang paali-aligid sa bakuran ng bahay. Kumuha siya ng asin sa kusina at hinagisan ang aswang at kasabay nun ay pinagmumura ito. Mula noon ay hindi ko na magawang iwanan ang aking ina, pati ang aking kapatid. Hindi na muna ako sumama sa samahan doon sa bundok at hinayaan ko na lang ang tatay ko na siya na ang maging aktibo sa naturang samahan. Lumipas ang ilang araw at may mga mangilang-ngilang insidente pa rin ng mga pagpatay dulot ng mga aswang. Sumapit ang isang gabi kung saan nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa aming baryo na may mga dalang sulo at mga armas kasama ang maglola.
tila iyon na ang gabi ng pagtutuos. Dumako ang hating gabi at nakarinig kami ng mga pagaspas at mga huni ng mga aswang sa labas ng aming mga bahay. Ibinilin namin sa aming kapitbahay ang aming mag-ina at sumama kaming mag-ama sa mga kalalakihan habang hinahabol ang mga aswang. Patungo silang lahat sa kakahuyan at inabutan namin ang mga ito. May 3 palang anak si Mang Dodong, gayon din ang asawa nito. Kalaban ng maglola si Mang Dodong at doon ko nakita ng malapitan ang aswang. Mas malaki, mas mabangis pala ang anyo nito kumpara sa kanyang pamilya. May ilang kalalakihan ang nasawi at tigmak ng dugo ang katawan na nakabulagta sa lupa, habang ang karamihan ay lumalaban gamit ang mga buntot pagi at mga itak. Nilabanan namin ng tatay ko ang isa pang binatang aswang. Gulat na gulat ako nang makitang tinagpas ng tatay ko ang ulo ng nilalang. Samantalang gumagamit ng tagabulag si Mang Dodong, pero tinutumbasan siya ng lakas at bilis ng maglola. Marami na ring mga sugat at galos si Lola Leonora, gayon din si Iluminado. Mailap si Mang Dodong pero meron din siyang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sumugod siya at kamuntik na niyang makalmot si Lola Leonora, subalit humarang si Iluminado at bumaon sa balikat nito ang kuko ni Mang Dodong. Sumigaw si Lola Leonora at bago pa mabunot ni Mang Dodong ang kanyang mga kuko, ay pinaulanan na siya ng saksak sa dibdib ni Lola Leonora. Nabunot ni Mang Dodong ang kanyang kuko mula sa balikat ni Iluminado. Umangil siya habang sumisirit ang dugo. Hindi siya tinigilan ni Lola Leonora at sunod-sunod siyang pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa humandusay ito sa lupa. Lumapit ako kay Iluminado. Pumunit ako ng kapirasong tela mula sa damit ko at ibinigkis ko iyon sa nagdurugong balikat niya. Saka ko siya inalalayang makatayo. Ilang minuto pa ang lumipas at binawian ng buhay si Mang Dodong, pati ang kanyang pamilya. Nalagas din mula sa 20 ay naging 10 ang natira sa mga kalalakihan, kasama ang aking ama. Nagpasalamat sa amin ang maglolang dayuhan at pinagtulungan-tulungan naming masunog ang mga katawan ng pamilya ng aswang. Bukod doon ay pinagbubuhat din nila at dinala namin ang mga bangkay ng mga kalalakihan patungo sa kanilang mga tahanan. Humagulgol ang bawat kasapi ng kanilang mga pamilya at inabot kami ng umaga bago namin isa-isang pinagtulong-tulungang mailibing ang mga bangkay ng kalalakihan. Simula noon ay nawala na ang mga aswang na nagdadala ng kaguluhan sa aming baryo. Nagtagal pa ng ilang araw ang maglolang dayuhan sa aming baryo bago sila tuluyang nagpasalamat sa aming kabutihang ginawa. Ganon din ang ginawa nila. Nagpasalamat din sila sa amin at babalik na raw sila sa Pangasinan. Marami kaming mga aral na natutunan sa kanila, tulad ng pagiging mapagkumbaba, gayon din ang pakikipaglaban sa mga aswang. Lumipas ang ilang buwan at nakapanganak na din si Ate Delia. Isang malusog na lalaki ang kanyang anak at kamukhang-kamukha pa niya ito. Iniingatan pa rin niya ang Carmen de Guerra bilang proteksyon nilang mag-ina. Napuno ng kaligayahan ang aming bahay sapagkat nagkaroon kami ng anghela sa aming pamilya. Lumipas ang 2 linggo. Laking gulat namin na may dumating na isang lalaki sa aming bahay at nagpakilala siya bilang si Armando at siya ang nakabuntis kay Ate Delia. Noong una ay pinagtabuyan siya ng aking mga magulang, pati ni Ate Delia. Pero kalaunan ay nagpaliwanag siya at naduwag na panagutan ang anak nito. Pero patuloy ang paghingi niya ng tawad kay Ate Delia.
Hindi nagtagal ay tinanggap siya ng kapatid ko. Nangako siya na magsisikap para sa kanilang pamilya at nabanggit na meron siyang panibagong trabaho sa Pampanga. Nagkasundo sila na hindi na muna magtatrabaho si Ate Delia at si Kuya Armando na muna ang magtatrabaho. Pumayag ito na kahit magkalayo sila ay may tataguyod naman nila ang kanilang pamilya. Ako naman ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral hanggang sa makatapos ako sa sekundarya. Nagbakasakali akong magpatulong sa kamag-anak ng tatay ko sa Pasay at nag-exam ako para sa entrance ng exam. Sa awa ng Diyos ay nakapasa ako at nagkaroon ng scholarship. Kaya naman nakipagsapalaran akong mag-aral sa Pasay at tumuloy ako sa bahay ng mga kamag-anak ko. Pinagbutihan ko ang aking pag-aaral upang matupad ko ang aking mga pangarap. Samantala, kailanman ay hindi na bumalik ang maglolang dayuhan sa aming baryo. Pero baon pa rin namin ang masasayang alaala nila na nagpabago sa aming mga buhay. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagtatampok ninyong aking karanasan sa inyong programa.